Muli po ay magandang araw sa ating lahat, mga minamahal nating taga-subaybay, subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Natutuwa po kaming muli kayong makapiling sa araw na ito upang atin pong muling talakayin ang ating lesson quarterly. Napakabilis lamang po ng panahon. Ngayon po tayo nasa ika-12 ng topic. Ibig sabihin, isang topic na lang, tapos na po ang quarter. Ang ating pong lesson ngayon ay may pamagat na nilitis at ipinako. Subalit kagaya po ng ating ginagawang palagi, babatiin po muna natin ang mga pangalan ito. Pagbati sa Sampaloc Church at Saging Church mula po kay Edmond Sabio. At galing na rin po sa amin, sa mga sumusubaybay po sa atin, sa ating programang ito. Bagasbas Seventh-day Adventist Church, Vinsons Seventh-day Adventist Church, at si Letlet. Si Letlet po, binabati po namin kayo. Ariel Pitoram Valdez, si Benjamin Tapos ng UAE, Nida at si RV Reytana ng Paraiso, si Cristino, Destiny Isibase, Jeremias Corpus, Earn Ministry, Mel Ordoña ng Marilao, Bulacan, Edgar Kasihan, Cheryl Alvarado ng Dimson, Pampanga, Jonathan Haum, Barbara Gusom ng Binakayan Church, Kawit, Cavite, Christian Marty, Guillermo Ayala ng Isaog, Aborlan, Palawan, si Jesse Lumibaw ng Rojas Oriental, Mindoro, Mirna Medina ng Malagasang, Limos, Feliciano Matbagan, Florinda Custodio ng Naik, Cavite, Cecilia Baal, Alfredo Bautista ng Bella Vista, Clarizel Quezon ng Magallanes, Cavite, Ezequias Bobiles ng Dasmariñas, Cavite, Puerto Princesa Church po, Flora de Ocampo, Rosemary Pavillar ng Tansa, Cavite, and Mary Jane Tornilla ng Baclaran SDA Church. Si Jonathan Contreras, si Nena Capiral ng Daet, Noemi Capus ng Agus Infanta, Joy Divine ng Abu Dhabi, Binancio Marquez ng Tacras, Palawan, Lovejoy Biladror ng Punta Church, Romos Alibaba ng Disalag, Aurora, Lily Tolentino, Rico Guevara ng Hagonoy, Bulacan, Nisitas Estodo ng Guagua, Pampanga, Emilia Naganag ng Tabuk City, Charlie Clark, Cyril Raven, Jacob Eds, Eric Capuyan ng Baybayin, Rosario, Batangas, si Loida Pilipina ng Europe, Romel and Mildred Serra ng San Vicente, Palawan, Jenny Husayan, Normelinda Baguhin ng Canlubang, Laguna, Liberty D. Torres, Ramon Evidente ng Toronto, Canada, Boboy Goyo, Lucy Cortez, Marie Abacan, Paul Varela, Shimi Historilo, Esther Benida ng Lipa, Batangas, Evangeline and Rolando Luna ng Milan, Italy, Gloria Tolio ng Aklan, Susana Martinez, Anag Mercado ng Infanta, Quezon, Kuya Ambit and Ate Eunice ng Mindanao, Ate Miriam and Kuya Wilmore ng Laguna, si Ma'am Eden, si Ate Emma at si Kuya Eli. Kayo po ay aming binabati. Si Pastor J. Mark ng distrito natin dito sa Camarines Norte, si John Ray De Leon, ang layman o ang naglilingkod sa Santo Domingo sa kanilang ministry doon. Kayo po ay malugod naming binibigyang pagbati sa araw na ito.
At kagaya po ng aking nabanggit kanina, tayo po nasa ika-12 ng topic, nilitis at ipinako. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay muling humingi ng tulong sa ating Panginoon sa atin pong topic ngayon. Panginoon pong makapangyarihan sa lahat sa oras pong ito. Muli po kaming nagbibigay ng papuri sa inyong kapangyarihan. Kami po ay muling humihingi rin ng inyong patnubay sa amin pong gagawaing pagtalakay ng aming bagong pag-aaral sa Lesson Quarterly. Ito po ay inyong mga salita. Sana po, Panginoon, buksan ng isipan at mga puso ng mga taong nakikinig, nagsisubscribe at nanonood po ng programang ito. Sana po muli nilang makilala ka sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito at patuloy po nawa kaming tulungan at gabayan. Palain din po si Pastor Levi Perdon sa kanyang pagtalakay nito at patawarin po nawa kami sa aming pong pagkukulang sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong talatang sa ulugin ngayon ay nasa Marcos 15, verse 34, at ng oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang Kapitulo 15 ng Marcos ay isang maikli subalit malinaw na naghahayag ng buod ng Ebanghelyo. Ito ay isinasaad sa pamamagitan ng isang irony o kabalintunaan ng marapat na nangyari. Malinaw na inihayag ng Panginoon na siya ang Kristo at ang Hari. Datapwat ang ibinigay sa kanya sa halip na pagpuri at pagsamba ay pagkutya, pambubugbog, paglura sa mukha at lahat ng uri ng pahirap at insulto. Subalit ito'y naganap na lahat upang maging maliwanag kung gaano na tayo nabaon sa kasalanan at kung ano kadakila ang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay dalhan ng pag-asa at kaligtasan. Narito po ang mga katanungan na ating po pag-uusapan ngayon. Number 1, ano ang tunay na dahilan ng paghabla kay Kristo sa harapan ni Pilato? Bakit baligtad sa dapat mangyari? Pangalawa, gaano kalaking pang-insulto ang ginawa kay Kristo at paano niya ito tinanggap? Pangtatlo, ano ang inihayag ng karanasan ni Kristo sa krus? At ano ang kahalagahan nito sa atin? Pang-apat, ano ba ang kahalagahan ng tanging tanong ni Kristo doon sa krus? At panglima, ano ang kahalagahan ng ginawa ni Joseng taga-Arimatea? Balik po tayo sa unang katanungan, ano ang tunay na dahilan ng paghabla kay Kristo sa harapan ni Pilato at bakit baligtad sa dapat mangyari? Sige po, salamat na patuloy na dumarami ang ating mga subscribers sa ating pong programang ito. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Titingnan po natin diyan sa Marcos 15, 1 hanggang 15, ano ba ang sinasabi ni Marcos patungkol sa bagay na ito. At pagka umaga ay nangisang usapan ang mga pangulong saserdote pati ng matatanda at mga eskriba at ang buong Sanhedrin at ginapos si Jesus at inilabas siya at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, ikaw ang nagsasabi. At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakda laban sa iyo. Datapwat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman, anupat nang gilalas si Pilato. Sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanilang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas na nakagapos, na nagagapos na kasama ng mga himagsik, mga taong nagsipatay ng mga tao sa paghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato na sinasabi, ibig ba ganinyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat natalastas niya na sa kapanaghilian
ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapot inudyukan ng mga pangulong saserdote ang karamihan na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na wali si Pilato at sa kanila sinabi, "Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo?" At sila'y muling nagsigawan, ipako sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapot sila'y lalong nagsigawan, ipako sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas at ibinigay si Jesus pagkatapos na siya mahampas niya upang siya ipako sa krus. So, ating pong mapapansin, bago itong eksenang ito, ay doon sa templo nilitis na ang ating Panginoon. At kanilang tinanong, "Ikaw ba ang Kristo na pinanunumpa sa harapan ng Diyos?" Kaya nga ang ating Panginoon ay kanyang sinabi na siya nga ang Kristo, siya ang Mesiyas. At alam ko natin na ang Mesiyas sa kanilang pagkaunawa ay maghahari sa Israel upang daigin ang Roma. Datapot palibhasang hindi sila naniniwala na si Kristo siya ang Mesiyas pagkatapos na kanilang panumpain sa harapan ng Diyos, sapagkat hindi maaari ang isang Hudyo ay magsasalita ng kasinungalingan kapag ginamit ang pangalan ng Diyos. Datapot hindi sila nanampalataya. Ngayon dinala nila kay Pilato, inaakusa hindi bilang Mesiyas, kundi bilang hari. Sapagkat yun ang tanong ni Pilato, "Ikaw ba ay hari?" Ang sabi naman ng ating Panginoon, "Ikaw ang nagsabi niya." Sa madaling salita, hindi naman niya i-deny, hindi rin niya kinonfirm, pero ito ay nagpapatunay lamang na tinatanggap niya yung sinasabi ni Pilato. So kung tutusin po, marapat ng ating Panginoon ay purihin, sambahin, at panampalatayanan sapagkat sa katotohanan ng kanyang sinabi na siya ang Mesiyas, na siya ang Kristo. Datapot dito po makikita natin na sa halip na paggalang ay pag-alipusta ang natanggap ng ating Panginoon. Pambubugbog ang ginawa sa kanya. At ito naman si Pilato, palibasang nahalata na niya na naiinggit lang yung mga leaders kaya nila inaakusa sa Panginoon, ginamit pa niya yung katanungan na anong gagawin ko sa hari ng mga Hudyo? Siya ba ang aking pakawawalan? Alam na naiinggit na dahilan doon sa kanyang katotohanan sinasabi, ayun pa ang kanyang ginamit na pananalita. Kaya nga, yung mga tao ay napilitang magsigawan na siya'y ipako sa krus at napilitan din siya na ipahintulot. Bagamat wala siyang makitang kasalanan. Maliwanag sapagkat wala siyang makitang kasalanan, hindi siya marapat sa kamatayan. Datapot, yun ang ibigay. Kaya makita po ninyo yung tinatawag na kamalintunaran. Sa baliktad, bakit po? Sapagkat ang sanglibutan ay nagapi na ni Satanas na kontrol ang isipan ng mga tao. Ayan po ang paliwanag sa ating question number 1. Number 2, ito po ang tanong na pangalawa, gaano kalaki pang insulto ang ginawa kay Kristo at paano niya ito tinanggap? So titingnan naman po natin diyan sa Kapitulo 15 hanggang 20, ano po ba ang sinasabi? At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan ay pinawalan sa kanila si Barabas at ibinigay si Jesus. Pagkatapos na siya mahampas niya upang siya ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban na siyang pretoryo at kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya kanilang dinamta ng kulay ubi at ng makapagkama ng isang putong na tinik ay pinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo." At sinakta nila ang kanyang ulo ng isang kambo at siya'y niluluraan. At pagkaluhod nila siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ubi at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. So dahilan po sa katotohanan ng sinabi ng Panginoon
na siya ang Mesiyas, siya ang Kristo, at kanyang tinanggap na siya ang hari ng mga Hudyo, datapot kakaibangalang nakarian sapagkat sabi ng Panginoon, kung ako'y dito sa lupa, nakipaglaban na sana ang aking mga alagad. Dahilan doon, siya ay dinamitan nila ng kulay ube. Usual na ginagamit na damit ng hari. At pagkatapos kinurunahan, datapot ang korona ay koronang tinik. Pagkatapos niluraan, hinampas, at hindi lang basta niluluraan ng wikaryan. Patuloy na ginagawa sa kanya yung paglulura, yung pambubugog, yung pananakit sa kanya, patuloy na kanilang ginagawa. Bakit? Hindi po dahilan sila'y walang kaalam-alam, kundi sapagkat wala silang pananampalataya. Kaya nga po dito po napakahalaga talaga ng pananampalataya. Sapagkat kapag walang pananampalataya, wala tayong magagawang anumang tama. Kaya napakahalaga. Kaya ito ang hinahanap ng Panginoon, pananampalataya. Wala nang ibang hinahanap ang Panginoon sa atin, kundi pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi kailanman maaaring kalugdan tayo ng Diyos at makapagbigay tayo ng kalugod-lugod na paglilingkod sa Diyos. So makita po natin dito yung kabanintunaan muli. Bakit? Dahil lang po sa kawalang pananampalataya. At ito po ang mangyayari sa huling kapanahunan, ang tao ay uhukuman hindi sapagkat sila'y ignorante, kundi sapagkat walang pananampalataya. Ito po ang napakahalaga sa harapan ng Diyos, ang ating pananampalataya. Sana po naging maliwanag ang ating question number 2. Ngayon naman po ang ating tanong number 3. Ano ang inihahayag ng karanasan ni Kristo sa krus at ano ang kahalagahan nito sa atin? Alright, tingnan po natin mula sa talatang 21 hanggang 38, medyo mahaba, subalit atin pong basahin. 21 hanggang 38. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na taga-Cyrene, na ama ni Alejandro at ni Rufo na nanggaling sa bukid upang sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota na kung liliwanagin ay ang dako ng mga bulat. At siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mira, datapot hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinaghati-hatian ng kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. Ang ikatlo na ang oras at siya'y kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya isinulat sa ulunan, ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nasasabi at siya'y binilang sa mga suwail. At siya'y nalipusta ng nagsisipagdaan na tatango-tango ang kanilang mga ulo at sinasabi, ikaw nag-iginigi-ba ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang pangulong saserdote pati ang mga eskriba, siya'y minumura na nagsasalitaan sila na sinasabi, nagligtas siya ng mga iba, ang kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at sampalatayanan, at minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ika-6 na oras, nagdiliw sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At ng oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig na ilang nangaroon ay sinabi nila, narito tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng suka ang isang espongha sa inilagay sa isang tambot, ipinahinom sa kanya na sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang si ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas
hanggang sa ibaba. So makikita po natin dito ang walang hanggang paghihirap ng ating Panginoon. Sila ay napilitan na ipapasan kay Simon yung cross pagkat hindi na kaya ng ating Panginoon. Larawan ng ating Panginoon ay talagang nabugbog na ng husto at halos wala ng lakas upang maglakad pa. Ganon kahirap ang dinaanan ng ating Panginoon. Subalit ito ay nagpapatunay lamang ng mga hula mula sa lumang tipan na siya nga ang Mesiyas. Alam siya talaga ang Mesiyas. At ito rin po ang dakilang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ang wika, iniligtas niya ang iba, ang kanyang sarili hindi niya mailigtas. Nagpapakita lang po na kung pipiliin ng Panginoon na iligtas ang kanyang sarili, maaari sana niyang iligtas ang kanyang sarili. Datapwat pinili niya ang mamatay. Kaya hindi po si Kristo pinatay ng mga Hudyo, pinatay na kung sino pa man, kundi kusang ibinigay niya ang kanyang buhay katulad ng kanyang sinabi, ako'y may kapangyarihan, ito'y aking ibigay, at ito'y kuning muli. Bakit po? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na maaari sana niyang iligtas ang kanyang sarili, datapwat pinili niya ang mamatay. Bakit? Sapagkat dahil sa iyo, dahil sa akin, dahil sa atin po lahat. Ganyan po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa atin naman pong pang-apat na katanungan, ano ba ang kahalagahan ng tanging tanong ni Kristo doon sa krus? Alright, tingnan po natin diyan sa Kapitulo 33 hanggang 41, ano ba ang sinasabi? At nang dumating ay ika-6 na oras ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At ng oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig na ilang nangaroon ay sinabi nila, narito tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa at binasa ng supa ang isang espongha. Saka inilagay ang isang tambo at ipinainom sa kanya, sinasabi, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na sa nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang sinturyong nakatayo sa tapat niya nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanya sinabi, katotohanan ang taong ito ay anak ng Diyos. At meron din namang mga babae na nagsisitanaw mula sa malayo, na sa mga yaoy na naroroon kapwa si Maria Magdalena at si Maria ang ina ni Santiago, na bata at ni Jose at si Salome. At nang siya ay nasa Galilea ay nagsisunod sila sa kanya, at siya'y pinaglingkuran nila at ang mga iba pang maraming babae na nagsiamong kasama niya sa Jerusalem. So, dito po yung tanong na, Diyos ko, bakit po ako pinabayaan? Ito po ay nangyari nung dumilim, alas 12 ng katanghaliang tapat. Naging madilim. Dito ay nakikita ng Panginoon na ang Ama ay tumalikod na sa Kanya. Ito po ay hindi sigaw ng kabiguan ng ating Panginoon bakit siya pinabayaan, kundi ito ay nagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos kung papaanong Kanyang iniwan ang Kanyang anak alang-alang sa atin. Maaari sanang iligtas ng Ama. Subalit hindi matiis ng Ama ang sakit at hirap na dinaraanan ni Kristo, datapwat hindi rin niya matiis na tayo ay pabayaan. Meron po kasi mga nagsasabi na noon ika ay panahon ng Ama, ngayon ay panahon ng anak. Kaya noon ay stricto, datapwat ngayon ay pag-ibig. Mga minamahal, ang pag-ibig ni Kristo ay larawan ng pag-ibig ng Ama. Dito'y inilalarawan kung gaano kasakit sa Ama na pabayaan yung kanyang anak sa kamatayan. Subalit pinili niya na tumalikod na anupat nagkaroon ng malaking kadiliman sapagkat ibig niya, kayo at ako, tayong lahat ay
manigdas. So dito pinapakita po gaano kadakilang sakripisyo ang ginawa ng Ama. Marami kasing nag-iisip na si Kristo nagsakripisyo para sa atin. Dito po yung pagdilim ay isang patunay na hindi halos matiis ng Ama na pagmasdan ang kanyang buktong na anak na mamatay. Datapwat hindi niya matiis na tayo'y iwanan na walang pag-asa. Ganon po tayo kamahal ng Ama kung gaano tayong kamahal ng anak. At ngayon naman po sa ating pong huling katanungan, ano ang kahalagahan ng ginawa ni Jose taga-Arimatea? Sige, ating po titignan dyan sa talatang 42 hanggang 47. Ano ba ang sinasabi? At nang kinahaponan sapagkat nooy paghahanda sa makapinpagayang araw na nauna sa Sabat, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos. At pinangahasan niyang pinasok si Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang dilala si Pilato kung siya'y patay na, at nang malapit na siya sa kanyang senturyon, ay tinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa senturyon, ay pinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino, at pagkababa sa kanya sa krus ay binalot siya ng kayong lino, at inilagay siya sa isang libingan, na hinukay sa isang bato at iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Maria ang ina ni Jose kung saan siya nalagay. So, kung atin pong titingnan at pag-aaralan natin ang ating banal na kasulatan, lalo na kung basahin ninyo ang awit 22, ang Isaiah 53, dito po ay nagpapahayag ng kung ano ang mga mararanasan ng Mesiyas. At ito pong paglapit ng isang mayaman na pinuno upang ang ating Panginoon ay hingit at ilibing sa kanyang bagong libingan na binili, nagpapakita lang na natutupad yung sinasabi, siya'y namatay at inilibing na kasama ng mayaman. So, dito, bawat punto ko ng karanasan ng ating Panginoon mula sa kanyang pagkapanganak, yung kanyang paglaki, yung kanyang pagturo, yung mga karanasan na kanyang mararanasan, lahat po yan ay sinabi sa banal na kasulatan. So yung paglapit ni Jose na taga-Arimatea upang hingin ang kanyang bangkay kay Pilato, ay nagpapahayag lang na talagang ang ating Panginoon lahat ng anggulo ng kanyang buhay ay tumutupad sa sinabi ng mga propeta. Katunayan na siya po talaga ang Mesiyas at wala nang iba. Sapagkat bawat detalye, isipin mo, ililibing siyang kasama sa libingan ng mayaman, samantalang siya ay isang dukha at hindi nakapag-aral at walang pag-aari na naman. Datapot sa kanyang kamatayan ng wika, siya ay mamamatay na at ililibing na kasama ng mayaman. So, parang walang imposible. Katulad rin ng kanyang pagkapanganak, ang ihinula sa kanya ay tatawagin mo ay ipapanganak sa Bethlehem. Subalit, sinabi naman sa ibang talata na siya ay isang Nazareno. At sinabi rin na tatawagin galing sa Ehipto. So para bagang imposible. Kaya yung iba nalilito. Bakit sa Nazaret, ang wika-ika ng kasulatan, Bethlehem Ephrata. Subalit makita po natin na galing sa Bethlehem ay pumunta sa Ehipto, pagkatapos ay tumira sa Nazaret. So lahat ng detalye ng kanyang buhay ay katuparan ng hula patungkol sa darating na Mesiyas. Kaya wala pong pag-alinlangan na siya po ang Mesiyas na dapat nating tanggapin sa ating buhay. Hindi kagaya ng ginawa ng mga Hudyo, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng Mesiyas. Dapat kung pag-aaralan lamang ang buong kasulatan, maliwanag na maliwanag, si Kristo ang Mesiyas na dapat nating sambahin, dapat nating purihin,
dapat nating lapitan sa panahon ng ating mga pangangailangan. Okay po, at yan po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Narito po ang summary ng ating mga pinag-aralan. Number 1, sapagkat si Jesus ang Kristo at Hari ng lahat, marapat siya sa pagsamba at paglilingkod na may katapatan. Pangalawa, ang tao ay mapapahamak hindi sa kawalang kaalaman, kundi sa kawalang pananampalataya. Pang-3, si Kristo ay namatay upang ang iba ay maligtas, ang mga nagsisi at tumanggap sa Kanya. Pang-4, sa cross na hayag ang dakilang pag-ibig ni Kristo at ng Ama para sa ating lahat. At pang-5, lahat ng naganap, ginawa at naranasan ni Kristo ay pawang naghahayag ng katiyakan ng kaligtasan sa mga sumasampalataya. So, mga minamahal, sana po ay muling nakatulong ang ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po ay sama-samang banalangin. Ama po namin banal, muli po kami lumalapit sa iyong banal na harapan, nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. O, salamat po sa napakalaking sakripisyo na iyong binigay, sapagkat napakalaki ng iyong pagnanais na kami ay makasama mong magpasawalang hanggan. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng Banal na Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong dakilang pag-ibig. Matutunan naming tanggapin ang aming Panginoon bilang aming personal na tagapagligtas at maginawa kaming handang sumunod sa lahat ng iyong tagubilin, sa iyong kautusan at mga payo para sa bawat isa sa amin. Palibasang ikaw naming Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ng Diyos ng pagmamahal na walang ibang iniisip kung hindi ang aming kabutihan at ang aming kaligtasan. O banal, ipagpatawad po nawa ang lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala at patuloy pong pagpalain ng mga kapatid na ito at patuloy na sumusubaybay at nagsishare ng palatuntunan ito para sa pag-aaral ng iyong banal na salita. O Amang Banal, ang pagpapala nawa ay pagkaloob sa bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, isang linggo na lang at tayo'y muling magtatapos sa ating quarter. Ang pagpapala ng Panginoon, sumating sama-sama at patuloy po nating subaybayan hanggang sa susunod na quarter ang pag-aaral na ito. God bless po mga kapatid.